yung sinabi ni Director TJ Hison kanina, follow your nose. Dahil nung ako'y naglalakad papunta dito, ang sinundan ko yung amoy ng durian. Paborito ko po yun, kaya alam ko magiging magandang araw ko ngayon. Pero bago pong lahat, gusto ko munang bumati sa ating napakagaling na alkalde si Yorme Isko Moreno Dumagoso, ang former North Cotabato Governor and Agriculture Secretary, Sir Manny Piñol. Welcome to Manila, sir. Ang ating napakagaling na DTCAM OIC Head na si Crystal Bagaching. Magaling po yan. Araw-araw, di rin yan natutulog para lang gumawa ng mga events dito sa Maynila. Director ng Market Administration Office, si Direct Joey Hizon. Mr. John Tan, CEO of Eng Seng Food Products. Mr. Z Fang Shi, Chief Delegate na narito kasama natin ngayon. Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Department of Agriculture Assistant Secretary, and of course, Director ng CPDO, Direct Mark De Leon. Alam nyo, nung panahon po na kami ng ating alkalde ay nangangampanya, ang sinabi niya talaga gusto niya ibalik ang minimum basic needs sa buhay ng mga Manilenyo. And I know that today's event actually supports that. Because nung kanina tinatanong ko siya kung anong purpose niya for enticing and allowing such activity here, ang sinabi niya dahil gusto niya na bumaba ang presyo para sa mga Manilenyo dito sa Maynila. And that also adheres to Sustainable Development Goals number 1, which is no poverty. And it's also my personal advocacy dahil pag ikot ko po sa Maynila, ang nakita ko talaga kailangan lahat ng mga Manilenyo tumangos ang kanilang mga ilong na sila ay mga Manilenyo dahil namumuhay sila ng tama. But nevertheless, I am here to introduce to you a man who I know all of you love already. But, alam nyo, yung tambalan po namin ng ating alkalde, nag-umpisa nung ako'y bata pa. Batang-bata pa po ako noon, ngunit siya ay 23 years old na noon. Dahil mga panahon na yun, ako po ay tumutulong sa aking ama nung siya ay tumatakbo bilang alkalde ng Maynila. Siya naman po ay tumatakbo bilang konsehal ng Maynila. At doon ko po nakita ang kanyang puso na tapat, na kahit anong hirap na ininde niya o pang-aapi mula sa iba't ibang mga tao, siya ay tumayo para sa buhay ng mga Manilenyo. Siya po ay naging isang magaling na vice-alkalde, ang pinakamagaling na alkalde ng Maynila. Ngunit huwag niyo akong isusumbong sa aking ama. Ang ating alkalde na napakagaling na hindi kahit kailanman natulog dito sa first 100 days. Ibibigay ko na po ang mikropono sa ating pinakamamahal na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Opo kayo. Sa bawat sentimo, piso o kita na masisave ng mga mamimili ng tagalusod ng Maynila ay napakalaking bagay sa bawat pamilyang Manilenyo. Today's event, we want to make it that dream to come true. Maibsan ang mga gustusi sa pangunahing bilihin ng bawat pamilyang Manilenyo. And to do that, we need to create and build relationship directly to the one who produces. Lalong-lalo na ang pangunahing pagkain ng bawat Pilipino, hindi lang ng Manilenyo, ang bigas. At as you heard, former Secretary Piñol, totoo po yun. Lapu-lapu, kanyang kalaki. Pwede mo bilhin, baka ma-3-in-1 ka pa. Kasi sa dami ng nahango sa yamang dagat ng ating bansa sa Mindanao. And the only challenge is to bring it here. And by the time it landed here in Manila, ang presyo hanggang purgatorio na. Konti na lang, langit na. And these are the things, this type of activities in kilometer zero. As you all know, roads
going north, east, west, and south starts in Manila. There, in Luneta. And this symbolic event is being true to our commitment. First, on our biases as consumer in Manila. To protect the interests of the people of Manila, makatipid, makamura, makasariwa. Sariwang prutas, gulay, isda, at anumang pangunahing bilihin sa pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilyang Manila. Second, to help and inspire the partners that there are still some individuals like Manila, like local government of Manila, believes in them and supporting them in our own little way. Yang simbolo ng ating programa ngayon, yan ang kinakatawan at nasa likuran ng layunin ng programa natin. Kaya sa atin pong mga farmers, wag ko kayo mawala ng pag-asa. Kailangan po namin kayo. Baka pag nagkataon, puro noodles na lang ang kakainin namin. Dahil wala nang gustong magtanim. Dahil ang mas mabisa na lang ay ang kating. And I think that is not sustainable. And if I remind you of the recent past, I think the government, for that matter, all government, not only Philippine government, but universally, it is very clear that in a given challenges of our time, like pandemic, food, no matter how rich you are, no matter how poor you are, without food, patay kang bata ka. Dilat ang ating mata. Because I remember that 2020, nobody wanted to send us the rice that we are importing. There is a lull of supply. If I'm not mistaken, that was September, October, and November of almost the last quarter. They are withholding their supplies to the country simply because there is pandemic and they wanted to protect themselves. Saan tayo? Umasa tayo sa pag-aangkat. Nangailangan din sila. Masisisi ba natin si Vietnam? Masisisi ba natin si Thailand? No. It's just that they are prepared and we are not. And I think that lesson should be learned by our leaders on how to securitize X amount properly stored and taken care of our government to continue and not to disrupt the supply of food in our table. Kaya po sa aming mga bisita na naparito, katulad na nabanggit ng aming direktorang maganda, Direktora Cristal Bagaching, sa pangalan pa lang, kumikinang na ang Maynila. Ang direktora ng aming tourism, Cristal Bagaching, at totoo po yung sinabi ni Secretary Piñol kanina, inabisuhan ko po si Director Hison na in our own little way, more than the symbol, more than the opportunity for them to meet possible clients directly in Manila, lessening the go in between or between A and B, so that they'll have a better and constant buyer, and the buyer, which we are as consumer, will have a better price and more savings for our kids and our family to address additional daily needs in our life. So, kaya po sa inyo, mga naparito, lalong-lalo na sa ating Assistant Secretary ng Department of Agriculture, Attorney Genevieve Ibarra,
sa mga bisita namin, Mindanao, Central Luzon, Southern Luzon, kayo magkalala, tuloy sa Divisoria, walang patlang. Nag-aalala kasi sila doon sa what you call the no parking. Pag nag-no parking ang recto, wala na kayong makakain. Kung meron man tayo makakain, malamang ang presyo hanggang purgatorio na. Lalo mahihirapan ng tao. So rest assured, now those who are watching from Bukidnon, from Cotabato, from Iloilo, Cebuano, Masbate, Mindoro, Palawan, Bicol, Laguna, Quezon, Batangas, and those who are in Northern Luzon and Central Luzon. Welcome po kayo lagi sa Maynila. We're very happy to share it to you. One of our local government unit in the country who shown their talent and skills from Liliw, Laguna. Ako, tuwan-tuwa yung mga nanay dito. Nakadali ng mga magagandang sapatos. And I'm happy for them. Ang benta nila, umabot din ng purgatorio. Mura, maganda, matibay, gawang Pilipino, gawang probinsya, ibinenta sa Maynila. Kumita sila ng maayos at marami pa silang nakilala posibleng customer. Now, I believe on what we did the last time to our people in Mindanao. Kala ko balikan ka, iskutali ka kung kabalikan. Ito na ang pagkakataon. Sana in our own little way, as the capital of the country, and the way it was before, the window of opportunity for every Filipino, come to Manila. At sila'y mabigyan ng pagkakataon na makapaghanap buhay. Eh dito na po, sa mga kababayan natin sa Luzon, 5 araw to, magsawa kayo sa durian dito. O Chi, paborito mo yung durian, di ba? Tirador ng durian to eh. Sa aming mga kababayan, mga kapwa empleyado, mga dumadaan, dito po, supportahan natin ang ating agrikultura, ang sariling ating pagkain na nagbibigay at magbibigay ng kapanatagan, kasiguruhan, anumang uri ng trahedya or challenges or delubyo. Once we secure our food, I think we have better chances to survive in challenging times. So muli, sa mga traders, farmers, damihan nyo po. Huwag kayo magsawa. Dahil hindi kami magsasawang tatanggapin namin kayo sa lungsod ng Maynila. Mag-iingat kayo. Pagkalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat sa oportunidad na ito. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po. Muli po palakpakan po natin ang ating minamahal na alkalde, Yorme Francisco Isko Moreno Dumagoso. At this point, samahan niyo po kami para po sa ribbon cutting ceremony. Kasama po ang ating pong butihing Vice Mayor, our Assistant Secretary of Agriculture and Food Festival po ay atin pong matitigmak sa loob po ang 8 araw, simula po ngayon October 10 hanggang October 17. Sa lahat po na naging bahagi po ng ating pong grand opening at ribbon cutting ng Mindanao Fruits and Food Festival, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po mula po sa tanggapan po ng ating minamahal na alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, i-enjoy po natin ang ating pong festival ngayong aga. Ingat po tayo at Manila, God first! Thank you!
Guys, may mga... Nice, muna kayo na yan. Saglit lang yan. I'll see you later. Ano ko lang yung mga 2.0. Bayad kayo. Yurian, bukan Yurian. Ako hindi. Pwede nga muna para naman maibutan ko kasi wala yung mga pinayagin din. Mamaya lang na doon, wala kayo. Ikutin ko lang muna. Mga bisita natin. Wala pa kayo, sir, hindi na. Thank you.